Yamang napupuntog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Ikabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin nilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalang iniligay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang pagpapala ang siyang sumating. Muli po tayo magsiupo at isang muli magandang pagkakataon na ibigay sa atin ng Panginoon ang umagang ito upang tayo higit na mapagbigay ng pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang banal at dakilang pangalan. So, ang umagang ito ay pinagpala. Amen? Amen. Pagka tayo muli ay tutunghay at makikinabang sa mga salita ng Diyos. Kaya matama tayong makinig at sa bahagi ng ating masumpungang mga salita ng Diyos, patuloy tayong makapagpatibay ng ating pananampalataya. So, good morning po sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa ating social media. Naway patuloy na pagpapala ay sumainyo. Okay, so sa ating narinig na pagtuturo, nandun ang bahagi na pinakita sa atin kung gaano ang Panginoon ay napakabuti sa atin sapagkat sa anumang bagay na ating nangyayari sa ating buhay, sa pananampalataya, ay laging nariyan pa rin ang ating Panginoon. Amen? Ang ating pong paksain ay tungkol po sa ating takbuhing nilagay sa ating harapan. At sa tema na wika ay ating pong ituon ang ating paningin sa ating Panginoon Jesus sa pagtakbo, sa takbuhing nasa ating harapan. So, ito po ay magkalugnog na talataan ang aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 1 at 2. At sa ating pong natunghayan ay napagtuturo. Pinakikita ro na itong pananampalatayang ito ay talagang napakahalaga at dapat pahalagahan. Kaya napakapalad natin sapagkat gaya nga ng ating naging mga mensahe na manakakaraan, itong pananampalataya o this faith is very essential sa bawat isa sa atin. Napakahalaga sa buhay ng tao ang makapanampalataya. Kung saan ang pananampalatayang ito ay dapat mapagtibay, dapat mapalago, dapat na nating mapagwagian at makamtan natin ang pangakong buhay na walang hanggan. So sa talatang ito, na nabanggit ng wika sa talatang 2, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. So dito ibig po sabihin na hindi po siya nagpapasakdal, kundi sa bahagi na ginawa niya sa kanyang pagkakatawang tao, siya yung author. Sabi nga sa wikang English niyan, ay ang Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag sinabing author, siya yung pinagmulan ng pananampalatayang yan. Kaya yung pananampalatayang yan na kung saan ay bahagi, na kung saan lagi nating binabanggit ang aklat ng unang Pedro sa Kapitulo 2, talatang 21, na ang Panginoon sa kanyang pagparito at pagkakatawang tao, na ang sabi nga ni Pedro sa kanyang pagkasulat, sa ganitong bagay kay tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at kay iniwan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kaya ang pagparito ng Panginoon ay nagtuturo sa atin. Higit nagturo siya kung paano ang tao ay magkaroon at pagsibol ng pananampalataya. Yan ang unang bagay na itinuro niya at ipinakitang halimbawa sa tao. Ang tao ay makapanampalataya na mayroong Diyos na dapat sampalatayanan at siya ang tagapagbigay kanti sa lahat ng sa kanya'y nagsisi anak. He is the author and finisher of our faith,
At sinabi ng prophet, ito yung bagay na tinanggap natin sa kanyang pananampalataya na ganun ang dapat magawa natin. Na makapagtapos tayo sa pananampalataya ito, matapos natin ang takbuhin natin sa pananampalataya sapagkat kung paano nga ng Panginoon, pinakita niya na siya yung author ng pananampalataya. Wala siyang ginawa kundi sumunod at magtiis hanggang sa matapos niya yung kanyang gampanin sa buhay na ito. Pinakita niya sa buhay na ito nang siya'y nasa laman na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi ang tao sa kanyang sarili ang dapat na makapanagana sa kanya. Kaya nga, nabanggit na rin natin to nang siya'y nasa katawang lupa, may tinatawag siyang Ama. Bagamat alam natin na yung Ama na yun ay siya rin sapagkat siya yung Diyos na makapangyarihan, kaya niyang gawin at siya sa panuntunan na kanyang ginawa na gagawin sa tao, siya'y magbibigay halimbawa. Kaya nang siya'y narito sa lupa, ipinakita niya ang isang tapat na pananampalataya doon sa may lalang. Kaya nga sabi niya, ang sarong ito sana'y lumagpas sa akin. Pero because of faith, pinakikita niya na mayroong Diyos na dapat na panampalatayanan hanggang sa krus ay kanyang tinanggap ang kamatayan. Amen? Amen. At sabi nga, Jesus is the author and finisher of our faith. Natapos ba niya yung takbuhin na ito? Natapos niya. Sabi nga sa aklat ng Juan sa 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So yung tapusin ang kanyang gawa, tinapos niya because there is faith. Pagpapakita niya na nandun ang pananampalataya sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga nung nasa krus na siya, ano ang kanyang banggit sa aklat ng Juan sa kapitulo 19, halatang 28 hanggang 30, sabi. Pagkatapos ito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, siya'y nauuhaw, ako'y nauuhaw. Meron doon isang sisidlang puno ng suka, kaya naglagay sila ng espongang basa ng suka sa isang tukod ng usopo at kanyang inilagay kanilang inilagay sa kanilang bibig. At nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. Iniyok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Jesus is the author and finisher of our faith. Naganap na ang lahat ng bagay niya. Kaya yun ang nais pakita ng Diyos sa buhay ng tao na isang mananampalataya na once na ikay nandun ang pananampalataya, matapos mo hanggang dulo. Ang takbuhin yan sa pananampalataya, iniligay sa ating harapan. Amen? Kaya nga sa sulat na ito, sa mga aklat ng Hebreo, sa taas ng talata, ay di pinakita na ang wika ng sumulat ng Hebreo ay tayo bilang mga mananampalataya. Tayo po ay nakukugtog ng makapal na bilang ng saksi. So dito sa sanlibutan, hindi po tayo at napakadami ang mata ng tao na nakatingin sa iyo bilang ikaw ay isang mananampalataya. Kaya bilang ikay mananampalataya, may bagay tayong dapat maipagwagi. Kung saan nasabi ay takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhin nilagay sa ating harapan. Kaya sa buhay pananampalataya, sa larangan ng pananampalataya, kaya dito tayo sa isang takbuhin sa ating harapan. Kung paano nga ang pagtatanong sa atin ng ating tagapagturo kanina, ay nasan ka na ba? Nasa dulo ka na ba? Nasa gitna? Nasa bungad? Sa tingin ninyo, mga kapatid, gaya nga nasabi ng ating tagapagturo, kayo nakakaalam ng inyong mga sarili kung saan ka na, nasaan ka na sa takbuhin yan. At habang tumatakbo ka, maraming bagay ang dapat na isaalang-alang natin sa pagtakbo nito. Dahil sinasabi na takbuhin natin may pagtitiis. So bakit may pagtitiis? Sabihin, di ba pwedeng tumakbo na lang ako ng tumakbo?
Bakit? May pagtitiis pa. So, yun ang mahirap sa takbuhin ito. Ninilagay sa ating harapan. Natakbuhin natin na may pagtitiis. Dahil ang Panginoon, sa pagtakbo niya sa buhay nito, pinakita niya ang pagtitiis. Dahil yung buong kasalanan ng taong sanlibutan, inako niya. At hanggang doon sa krus, biruin mo ikaw ampasin, lurahan, tampalasanin, pagbuhati ng mabigat na krus, lagyan ng tinik na napaka-talas at tulis. Ika'y ipako sa krus, tusukan ng tagiliran. Di ba't napakalaking pagtitiis yun? Pero naganap niya. Sabi niya, naganap na, na-finish niya yung bagay na takbo niya. So, yun yung example na gustong makita sa atin ng ating Panginoon. Na tayo, dahil nga sa Kanya na siyang sumakdal, gumawa sa ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya, na may harapan niya ay nagtiis ng krus. Yun mo yung ginawa ng krus, ginawa ng Panginoon Hesus. Ang sabi ron, siya dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya, kagalakan, tapos nagtiis sa krus. Parang, hirap yatang, dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, nagtiis sa krus. Hirap yata yung pinapako ka sa krus. Tapos, malakad ka, may tinik, nalimuran, kagalakan pa. So, yun ang isang positive thinking na ating dapat mapag-unawa. Sa paglakad ba natin sa buhay nito sa pananampalataya? Paano na? Ikaw ba'y lumalakad na may kagalakan? Na may pagtitiis? Dapat di ba? May pagtitiis, endurance, patient, pagtitiis. Kaya lang, dalawang bagay yung patient Ano ba gusto niyo patient? Yung nagsitiis o ikaw ay pasyente? Marami po ang nagiging pasyente. Imbis na makapagtiis, imbis na naroon ang masiyahan sa mga bahagi, gaya ng ating Panginoon na nagagalak at may kagalakan ng pagtiis sa krus, nagiging pasyente. Huwag tayo maging pasyente. Kailangan tayo ay makapagpalakas, makapagpatibay, makapagpalago sa ating pananampalataya. Kaya dapat tayo sa ating buhay sa pananampalatayang ito ay ipakita natin na tayo may biyaya ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung paano ang Diyos ay naging halimbawa patungkol sa pananampalataya na siyang nagpasakdal sa ating pananampalataya at ganoon ang dapat mangyari sa atin, masihan tayo sa mga bagay na nangyayari sa pananampalataya kahit ito'y may pagtitiis, kahit na ito ay meron ngang sa ibang salin nga, ano mo yung ibang salin sa English ng mabuting balita. Ganda yung isang bagay na ating ipagpray. Yan. Therefore, having so vast a cloud of witness surrounding us, and throwing of everything that hinder us, and especially the sin that so easily entangled us, let us keep running with endurance. Running with endurance. Sinabing endurance, hindi yung talagang may bagay kang pagganap na may lubusang pagtitiis. Kaya once na naroon sa iyong endurance, kung nakapagpapatuloy ka, napakaganda. At sa pagtakbo na yan, ang sabi nga, fixing our attention on
Jesus. So sa pagtakbo ito, gaya nga ng ating naging tema, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Let us keep our eyes fixed on Jesus. So sa pagtakbong ito, ang isang manlalaro sa nakapokus ang kanyang pagtakbo. Doon sa finish line. Doon sa finish line dahil gusto niya makapagwagi. Gusto niyang maabot yung pagtatagumpay. Kaya ang focus ng kanyang sarili ay nakatuon doon sa finish line. At tayo ay ganun din sa takbo nito. Nakatuon tayo doon sa finish line sapagkat nandun ang pangako ng Diyos at nandun ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kaya, yun doon ang napakagandang bagay na kung paano ang ating Panginoong Hesus nagbigay ng halimbawa, nandun ang focus niya na masunod ang kagustuhan ng Ama hanggang pagtitiis doon sa krus. Hinari niyang isang kagalakan. So sa buhay natin, sa pagtakbo sa buhay na ito sa pananampalataya, ano ba ang mga nangyayari? Magtiis tayo. Pagtiisan natin. At mga mabibigat man ang mga dalahin, mga pagsubok, mga problemang dumarating, ariin natin yan nakagalakan. Dahil pagkatapos niyan, ayan o. At napagwagian mo ang mga bagay niyan, ano mangyayari sa pananampalataya mo? Lalakas, di ba? Lalakas. Kasi merong mga bagay na talagang nangyayari na sa buhay natin, higit sa ating pananampalataya, maski sa buhay ng tao, may mga negatibo at mga hindi magandang bagay na nangyayari sa buhay, pero dapat mong ipagpasalamat. Yun mo, maganda ba yung magtiis sa krus? Maganda ba yung mahirap sa pagtakbo sa pananampalataya na may pagtitiis? Ano yung mga nangyayari sa buhay mo sa pananampalataya? Maring dumarating ang pagsubok, may suliranin, o mga bagay, nagpapahirap sa pagtakbo. Pero ang kailangan lang, magpatuloy ka. Dahil pagkatapos ng mga bagay niyan, merong tinatawag negative gratitude. Anumang bagay na negatibo, pero dapat mong pagpasalamat at dumating yan sa'yo. Meron nga bang ganun? Yung negatibo na, ipagpapasalamat mo pa. Titis ka na sa krus, kagalakan pa. Meron bang bagay na dapat mo ipagpasalamat kahit negatibo, ang bagay na nangyayari sa'yo? Meron, maraming bagay na dapat ipagpasalamat. Hindi ko mo bagay na hindi maganda yung nangyari niyan, lalo ka na lang madadown. Lalo kang malulugmok. Hindi. Sabi nga ng estudyante, sabi niya, Mami, salamat at final exam na namin. Pero ang hirap ng mga examen na ito. Pagod na pagod namin ka-aaral. Pasok umaga, uwi ng gabi. Ano talaga, ang hirap. Pero, ganun tayo na. Salamat dahil final exam na. Ang pinagpapasalamat niya, yung final exam na mahirap gawin, mag-review. Diba? Pero bakit niya pinagpapasalamat? Dahil final niya eh. Dahil pagkatapos nun, ano na? Bakasyon na. Diba? Kaya yung negatibong bagay na nangyayari, thank you, kahit mahirap itong mga exam na to. Dahil pagkatapos naman ito, bakasyon na. Diba? Itong nanay, pinainom yung anak na napakapait na gamot. Halos ayaw inumin ng bata. Pero pagkainom ng mapait na gamot, nagpapasalamat. Dahil alam niya, gagaling siya pag ininom niya yung gamot. So, yun ang mga bagay na sabihin negative gratitude na hindi man maganda ang nangyayari, pero dapat pagpasalamat mo. Sabi ng nanay, hirap na kalilinis dito sa ating bahay. Lagi na lang akong nagliligpit ng mga pinagkainan. Pero, thank you Lord. Bakit? May pagkain makakain, di ba? Kaya marami kang
Nililigpit. Eh, pag wala ka na niligpit, wala kang kinain. Diba? Kaya, doon sa mga bagay na pinakikita na meron mga negatibong bagay na nangyayari sa ating buhay, sa buhay-buhay, higit ng mananampalataya, na hindi maganda, pero may mga bagay pong nakapaloob yan. At sabi nga, lagi nang nababanggit natin, aklat na may panahon sa bawat bagay. Ang naman ang mga darating niyan, may mga nakatago at nakapaloob yan. Kaya, sa anuman ang mga bagay na dumarating sa ating buhay sa pananampalataya, wala tayong gawin kundi magpatuloy. Endurance, perseverance. Ano ba yung perseverance? Yung perseverance, mas mabigat yun eh. May katiyagaan, masigasig. Persevere. Yan din yung nilalaman yung takbuhin ngayon. Yung takbuhin may pagtitis. Sa ibang salin yan, ay persevere. Pagtsatsaga. Pag sinabing persevere, ito yung paggawa mo, pagkilos mo, in spite na may mga difficulty. At parang uri mo, parang wala ng succession o wala ng pagtatagumpay. Pero kung ikay may perseverance, matyaga ka, masigasig ka, kahit ano man ang mangyari, basta magawa ko lang ang bagay na ito, ipakita, yun ang gusto makita ng Diyos sa atin. Yung magiging persevere tayo, matyaga, masigasig dito sa ating pananampalataya. So once na kayo matyaga at masigasig, sa lakbayin ito, sa takbuhin nilagay sa atin ng Panginoon, mapagtsatsagaan mo na makarating ka doon sa dulo. Gusto niyo bang makarating doon, mga kapatid? Baka naman pagod na kayo. Baka naman may mga nagiging sagwil sa inyong mga pagtakbo. Nakakabahala, nakakahina ng aking resistensya. Nangyayari yan, di ba? Sabihin niyo mat hindi, tumatalab sa inyo yun. Hindi ka sa inyo, sa atin. Ano mang mga bagay na nangyayari sa buhay sa pananampalataya, lalo na sa loob na iglesia, nakapagdudulot yan ng paghina. Nakapagdudulot yan ng bahagi na ang mga kapatid ay imbis na makapagpatuloy, di ba? Dalang bagay lang naman sa pagtakbo. May tumitigil, merong bumabagal, merong patuloy at malakas ang pagtakbo, at ang masama, merong tumatalikod. Ngayon, nasaan kayo doon ngayon? Nasaan kayo ngayon? Sa nanghihina ba? Papatuloy ka rin, kaya lang nanghihina. Nagpapatuloy ka rin, kaya lang bumabagal ka. Kahit paano, sabihin na, pero hindi maganda sabihin eh. Kahit paano. Kahit papatuloy, ano. Pero yung ikay tumigil at ikaw ay bumalik pa, yun ang hindi tama. Kaya dapat sa atin, at sabi nga sa talatang ating tinungayan kanina, yamang nakukubkub tayo na makapal na biring ng saksi. So hindi lang naman tayo dito sa iglesia nagtitinginan. Mas tinitingnan tayo ng sanlibutan. Ang daming mata na yun na nasa sanlibutan. Tinitingnan ka, inuuri ka kung ano ang takbo mo sa pananampalataya. Sisinuhin ka kung bakit ganito o ikaw ay ganyan sa buhay sa pananampalataya. Mas sila, mas nakakakita nyo. Dahil kahit paano sa atin, tayo, kung ano man na nangyayari sa loob ng iglesia, kahit paano, hindi mas kahit dapat na tayo nga ay magtinginan, magtibigan, magpaalalahanan, magtanggapan. Hindi ang dapat makita. Pero yung nasa sanlibutan, once na nakita na may mali kang ginagawa, yung ka na. Ang gagawin sa iyo, puro paninisi na lang at pagtuya. Bakit? Kung sabihin, alam nila yung salitang pagtakbo sa pananampalataya, baka tuyain ka niya na, o asan ka na? O hanggang dyan ka na lang ba? O ba't nadapa ka?
Ha? Sa bilis ng takbo. So sila ang mga tumitingin sa atin. At yan din ay bagay na dapat sa ating sarili ay ating siya sa atin. Sapagkat kung ano man ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo sa pananampalataya, sa atin, sa kabuuan, sa iglesia, hindi dapat mawala ang bahagi ng pagtsatsaga at pagiging masigasig na takbuhin natin ang takbuhin nilagay sa ating harapan. Bakit hindi ka makatakbo ng gusto? Bakit may pumipigil ba sa iyo? Kaya nga ang sabi, itatabi nating walang liwag ang bawat pasan. Kung may pasanin ka, dahil mabigat, kaya hindi ka makatakbo. Kanino may bibigay yung pasanin na yan? Hindi mo nga kaya. So, kung mo ba mabigat na, ayaw mo na? Ayaw na? Hindi. Hindi pa naman. May mga kapatid ka sa pananampalataya. At higit, meron tayong Panginoon na dapat paglagakan ng ating mga pasanin na yan. Kaya nga sabi niya, magsiparito kayo, kayong mga pagal at nabibigat ang luha at kay aking kapagpapahinga. Ilagak ninyo sa Kanya ang inyong kabalisihan sapagkat tayo pinagmamalasakit niya. Kaya hindi dapat na tayo ay mangyari na yung bahagi na ating pasanayan ay makapagpabigat sa iyo at maging iyong dahilan na kaya hindi ka na makapagpatuloy. So, para kung alam mo may mabigat kang pasan, lagak mo sa Panginoon. Ang mabigat doon ay yung pagkakasalang pumipigil sa atin. Isang bagay din po na higit na nakakaharang sa pagtakbo natin sa buhay na ito bilang mananampalataya sa harap ng Diyos ay yung may pumipigil. Ayun lang, hindi isang takbo mo, may pumapara sa yung MMDA, enforcer. Dahil susunod ka sa batas, natatawa si brother pero madalas itong mapara ng pipigil at pipigil ka. So itong kasalanan, mabilis itong makapigil. Parang isang authority ito na pagka ito'y pumasok, hindi ka titigil. Pero ano nga, ang mangyayari pag tumigil ka, natalo ka ng kasalanan. So ano ang dapat gawin doon sa kasalanan? Labanan mo yung kasalanan. Huwag yung mga MMDA, saka yung mga yung kasalanan ng ating lalabanan. Para huwag kang mapigil doon sa bagay na gusto mong gawin sa pagtakbo mo sa pananampalataya. Kaya nga, pasakot tayo sa Diyos, magsisalangsang tayo sa Diablo, at siya mismo ang siyang tataka sa atin. Pero kung ina-acknowledge mo, yung kasalanan na yan, parang gusto mo, sinusubok mo yung sarili mo, tingnan mo. Harangin mo, tingnan mo, kung kaya mo kung harangin. Parang, minsan parang challenge mo pa yung kasalanan. Minsan may mga mala na parang challenge yung kasalanan. Sige, yun lang to, kung maharang mo ako, mas malakas yung kasalanan. Titigil ka, buwal ka, hindi na mahirap sa buhay ng mananampalataya. Once na ikaw ay napapigil sa kasalanan, ang ating gagawin dapat itakwin natin ang pagkakasala na pumipigil sa atin. At tatakbuhin natin may pagtitiis. At sa pagtitiis na yan, sa pagtakbo natin, dapat kasi ang takbuhin yan, dapat malinaw ang ating pananaw na ang layo natin sa pagtakbong ito ay maabot yung hangganan. Sa pag-abot ng hangganan na yan, kailangan mapagtagumpayan natin itong takbuhin ito. Kaya para makuha natin yung hangganan, yung finish line, dapat nakapokus tayo doon kay Kristo. Amen. Ano man ang nasa left and right mo dyan, hindi naman sinasabi na pabayaan mo at wala kang parte o wala kang
pagtugon sa mga nangyayari sa buhay, higit sa loob ng iglesia. Dahil tayo nga ay sangkap ng katawan, ay pamilya ng Diyos. Sabi niya, ang sakit ng isa ay ang sakit ng dama ng lahat. Sakit ng kalintingan. Dama ng buong katawan. So hindi naman natin ibig sabihin hindi na natin o babaliwalain natin at ang focus mo lang sa totoo lang, ang focus mo dapat ay nasa Panginoon. Dahil na tinuro, ituon natin, ang sabi, ha? Masdan natin si Jesus. Pag sinabing masdan si Jesus, yung focus ng ating pananaw ay nakapix kay Jesus. Paano na yung mga kapatid mo? Sabi, alalahanin mo, paalalahanan mo, pagtibayin mo. Kasi pag once na nakapokus ka sa Panginoon, siya magtuturo sa'yo kung ano gagawin mo sa mga kapatid mo. Eh kaso, kung lagi mo ang titingnan, yung left and right mo at hindi ka nakapokus kay Kristo, tingnan natin kung hindi ka masama doon sa mga nasa left and right mo sa pagtakbo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Dahil, hindi sa nakikialam ka, kundi nakikisabay ka pa. Maaring may layunin ka na mapalalahanan, mapatibay. Talagang gampanin natin yun. Pero sa anumang bagay na nangyayari sa bawat isa, dapat nabigay mo ang dapat ibigay, tinuro mo, huwag kang magpapadala. Kaya nga, ang sino man, sabi sa aklat ng Galatians 6:1, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong panumbaligin ang gayon sa espiritu ng kahinhinaan na inyong pagwariin inyong sarili, baka ikaw ay absent. So yun ang maging aware tayo. Ang okay, layon mo sa isang kapatid, mapatibay, mapanumbalig, mapasigla, pero tiyak mo bang na kaya mo? Ha? Baka naman ikaw ang madala. Ha? Kaya dapat mag-focus ka sa iyong sarili sa Panginoon. Ano man na nangyayari nga, tuloy-tuloy ka lang. Kung si kapatid hindi makatakbo, hindi sulong dahil nadapa, okay, subukan mo kung kaya mong matulungan. Ngayon pagka hindi, huwag mo siyang istayan. Mag-focus ka sa takbo mo dahil may kanya-kanya tayong kaligtasan. Takbuhin ninyo may pagpitilis, yung takbuhin niya. At bahala na ang Panginoon sa kanila. Maaari sa pagtakbo mo ay doon ka, matibay, nakapokus ka sa Panginoon, o ikaw ang utusan ng Panginoon, may gampanin kang gagawin para sa iyong mga kapatid. Kailangan lang ikaw ang siyang makapagpatuloy sa harap ng Panginoon. Kaya sa ating paglakad, sa takbo nilagay sa ating harapan, maaaring sabihin natin maraming bagay na nangyayari at sabi nga sa kanina na binigay sa atin yung talata sa aklat ng Santiago sa 3:2. Sapagkat sa maraming bagay tayong lahat ay nakatipisod. Maraming bagay talagang sa takbuhin nilagay niya, maraming maaaring may bako-bako, mayroong mga sangang mga naputol na naka-hindrances sa mga daan, mayroong mga tinik, mayroong mga pako, so ganun yan. Isipin mo na ang pagtakbo sa pananampalataya parang ganyan. Bago ka makarating sa dulo, ang dami niyan. Ha? May mga sangang, may mga papating pa sa'yo. Ha? So, ibig sabihin, yun yung bagay sinasabing tayong lahat ay nakatitisod. Kung ang sino man na hindi natitisod sa salita isang taong sakdal, ang gayon na kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. So, ganun din tayo, dapat magpakasakdal. Sapagkat ang taong sakdal, alam niya kung ano yung mga katitisuran. Ano yung makapagpapatisod sa kanya. Pero kung ikaw, hindi nagpapakasakdal, talagang tisurin ka. Ano yung tisurin? Sabihin, lagi ka natitisod. Takbo, tisod. Takbo, tisod. Takbo, tisod. Pag
Pagka ganun, para ka lang ding isang tao na lagi ka lang nahuhuntog dun sa mababang kesame. Nakatatlo, 4 na ulit kang nahuhuntog. Ano ibig sabihin? Wala kang kadalaan, wala kang kaunawaan. Ha? At bakit ikaw ay patuloy na natitiso doon? Alam mo, laging may tiso doon eh. Bakit ka nagpapatiso? Dapat lagi kang aware. Na matuto ka. Huwag kang maging tangier. Di ba yung taong laging ulit na gano'n, na anong kung tawagin natin? So, napaka-tangier mo. Di ba? Kayo ba dumadating sa kayo nagiging tangier? Mula tayo, unawa natin ang mga bagay patungkol sa buhay sa pananampalataya. Yung tama, mali, yung gusto ng Diyos at hindi dapat. Huwag tayong madala sa paulit-ulit na pagkakamaling dapat hindi ka na nagkakamali sa mga bagay na ito. Sabi nga natin, unang bagay na nagawa mo, okay. Pero napakalawahan mo, it's your choice. Pero pagka yan paulit-ulit na, habit mo na yan. At pagka yan naging habitual mo na, iyong ka na. Ikaw na yan sa iyong sarili. Kaya yung buhay sa pananampalataya mo, mauuri ka kung ano ang kinikilos mo o yung karakteridad mo kung ano ka sa pananampalataya. Kaya ang nais sa atin na ipatanaw dito, maging modelo sa atin ng ating Panginoon. Siya yung author ng ating pananampalataya, siya nakatapos bilang tao hanggang sa doon sa krus. So tayo rin sana makatapos sa takbuhan iniligay sa ating harapan. Kaya ba natin mga kapatid? Dapat makaya natin dahil pagka hindi, saan tayo pupulutin? Baka yung focus mo, wala sa Panginoon, kundi sa mga bagay ng sanlibutan at yun ang tao. Wala ang focus ng kanilang isip sa Panginoon, kaya ang kanilang buhay hindi ito sa buhay sa sanlibutan. At tayo bilang mga mananampalataya, bagamat tayo nasa sanlibutan, kailangan ang focus natin nasa kay Kristo. Hindi ang mga bagay na sa sanlibutan. Ano man ang dumadating sa atin, bahagi ng mga problema, mga pasanin, dapat lang nating pagtinisan. Tayo maging masipag, tayo maging masigasig sa ating pananampalataya at takbuhin natin may pagtitiis ang takbuhin niligay sa ating harapan. Gaya ng sinasabi sa aklat ng Pilipos sa Kapitulo 3, talatang 14, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Jesucristo. Ay sa pahayag ko sa Pablo, nagtutumulin siya. Tayo kaya nagtutumulin? Palagay niyo mga kapatid, patulin ba kayo? Paano kaya makikita yung patulinan na yan? Kasi labing matulin may speed yun di ba? Pagka may speed, may force na talagang nagpapakita na talagang may kapursigihan na marating. Ang isang bagay na sa buhay na ito, kung ikay may pupuntahan at ikay nakasakay sa isang sakyan at gusto mong makarating agad doon, siguro tapak mo sa gasolina at pag sa gasolina, siguro talagang full throttle yan. Kaya gusto mong makarating agad. Kaya ganun dapat tayo sa buhay sa pananampalataya. Magmatulin tayo. And then yung speed na gusto natin ang nasa isip na, bakit ka nag-i-speed? Dahil gusto mo nang makarating doon sa iyong pupuntahan sa hangganan. Kaya sa buhay sa pananampalataya, nandyan ang ating Panginoon at ang wika nga sa aklat pa rin ng Roma sa Kapitulo 8, talatang 26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagat hindi tayo marunong manalangin ang nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi may saysay ng
pananalita. So, by the Holy Spirit na nasa atin, ito yung nagpapalakas ng iyong paglakad sa pananampalataya. Kaya lagi na paigtingin natin ang pananampalataya ito. Huwag tayong, may nangyayari na maaaring tumigil ka, pero ang isang wag na wag mong gagawin ay yung tumalikod. Sapagkat kung ang sino ang tumalikod, ang sabi sa aklat ng Hebreo sa Kapitulo 10, talatang 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Datapat kung siya ay umurong ay hindi sa kalulugan ng aking kalulugan. So hindi ito ang dapat mangyari sa atin. Pagkatunay na hindi tayo kalulugan ng ating Panginoon. Kung tayo man ay tumatakbo sa takbuhin ito at medyo may mabigat kang dala, hindi mo sa Panginoon ang paggaan ng mga bagay niya. Kung sa buhay nito ay meron kang mga nangyayari na talagang nagpapabigat, panghihina sa pananampalataya at hindi ka matakbo, una Panginoon, hindi ka ng tulong sa Panginoon para ka maging sunodla sa pananampalataya. Kung may kasalanan na pumipigil sa iyo para makatakbo, hingin mo sa Panginoon, Lord, sana mapagtagumpayan ko yung mga tukso, pagsubok, pagkakasalan ito na dumarating sa akin. Ganun ang dapat natin gawin. Pagpatuloy tayo hanggang sa abutin natin ang hangganan ng buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng ating Panginoon. Maging ehemplo sa atin ng ating Panginoon na hindi niya inalintana ang pagtitiis doon sa krus ay sa talatang 2 ng Hebreo 2 at hindi niya niwalang bahala niya yung kahihiyan. Kaya yun ang bagay na dito sa ating buhay sa pananampalataya. Maganap natin ang mga gampanin sa Panginoon. Ang ating mga gagawin, ito para sa kaluluwalhati ng Diyos. Kaya sabi nga, let's fix our eyes on Jesus. Para makatakbo tayo ng may pagtitiis at pagwawagi. Kaya sana mga kapatid, tuloy-tuloy lang. Huwag kayong mababahala sa anumang bahaging nangyayari sa buhay. Lahat yan, alam ng Panginoon. At yan, sinusubok lang ka ng Panginoon. Gawin nating negative gratitude. Ano man yung bagay na nangyayari hindi maganda, tandaan natin, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Dahil may kaukulang bagay yan na higit na magandang bagay sa harap ng Panginoon. Kaya muli, sa pagpapala ng salita ng Diyos, naway magsitibay tayo at takbuhin natin may pagtitiis at nakapokus ang ating mata sa ating Panginoon. Magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon.